maituturing na eksperto sa financial management o tamang paghahawak at pagpapalago ng pera. Masipag yung Pinoy. Kitang-kita mo eh. Ang galing sila sa, maski pupunta ka sa mga, sabihin na nating mga squatter area, lahat sila nagtatrabaho, may mga maliliit na negosyo, na ang nakikita ko, una, wala silang financial literacy. O kung gawin na nating mas klaro, no? Bobo sa pera ang Pinoy. hindi tayo marunong mag-handle ng pera, paano lumago yung pera. Hindi tayo nag-iipon. Tapos, yung iba nag-iipon, mali yung saan nila linalagay yung pera nila, hindi lumalago. Magkaroon tayo ng tinatawag kong long-term projection. Kung gusto niyong yumaman, magkaroon kayo ng long-term plans sa buhay. Kasi pag mas malayo ang pananaw, no? Anong gagawin ko next year? Anong gagawin ko 2 years from now? Siguro, magpaplano, mag-iipon, mag-iisip kung anong gagawin ko para mawala yung utang ko sa buhay. Sabi nga ni Bo, maski siya'y inakala noon na makamundo at masama ang pera. Pero kung iisipin daw nating mabuti, lahat ng larangan sa buhay ay konektado sa pera, lalo na ang pamilya at relasyon. Nakakagulat no, kahit kasambahay, driver o simpleng tao, pwede raw mag-invest sa stock market. Taasan ko yung sweldo, walang ipon. May ipon sila, pero alam naman natin yung buhay ng kasambahay. Halos buong sweldo pinapadala sa probinsya. Awang-awa ako. Ang problema sa bangko, hindi pang long-term investment yan. Hindi lalago ang pera sa bangko. Yung isang simpleng tao pwede mag-invest sa stock market. Step by step, itinuro ni Bo sa mga kasambahay ang proseso sa likod ng pagsa-stock market. Number 1, you need to learn. Mag-attend ng seminar. There are 2 ways of getting into the stock market. Dalawang paraan. Una, ang tinatawag nilang trading the stock market. Hindi tayo dyan. Doon natatalo ang mga tao. Kasi nag-trade. Ang trading ganito. Bibili ka ngayon, bukas bebenta mo. Tayo, investing. Ang investing iba. Bibili ka ngayon, ang pagbenta mo mga 6 months from now, 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Ha? Tapos, number 2, ang investing, buwan-buwan ka dapat bumili. Maski 1,000, 2,000 a month lang, buwan-buwan bumibili ka. Regular. Importante yan. Number 3, whether the market is up or down, bibili ka. Hindi mo tinatime ang market. Pag investing ka, doon ka lang sa top 20. Yung pinakahiganteng kumpanya, mag-aral. Kailangan huwag ka pumasok sa isang bagay na wala kang alam. Sasabihin nila, ay, wala akong oras. Eh, di ka yayaman. Ay, ayoko mag-seminar. Hindi pa ako nagsiseminar sa buong buhay ko. Eh, di ka yayaman. Huwag tayo matakot sa isang bagong bagay na pwedeng araw. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Kaya nyong yumaman. May puhunan.